Muli po isang magandang araw. Araw po ng Sabado, July 25 at 11:12 na po ng umaga. Mga kabarangay, alam po ba ninyo na napakarami po ng mga mali patungkol po sa barangay, lalong-lalo na sa barangay at SK election, ang pinaniniwalaan po ng iilan. Gusto po ba ninyong malaman? Paunang sample lamang po ito na mga pinaniniwalaan natin na hindi po nakasulat o hindi po totoo. Alam po ba ninyo na wala pong nasusulat sa Republic Act 7160 na kapitan? Yes po. Ang nakasulat po na namumuno talaga sa barangay sa Republic Act 7160 ay punong barangay or chairman. Wala pong kapitan. Pero paniwalaan po natin at halos yan po ang katawagan sa ating mga punong barangay o chairman sa bawat barangay. Hindi po ba? Mga kabarangay, ito po, unang-una na po sa mga komento sa iba't ibang mga content creator na kagaya ko po patungkol sa barangay at SK election. Ito po, nababasa ko na nasa Pangulo daw po ang kapangyarihan para i-postpone ang halalan. Mali at hindi totoo. Ano po ang totoo? Ang totoo po, may kapangyarihan po o karapatan ang Pangulo ng Pilipinas na utusan ang mababa at mataas na kapulungan na gumawa ng batas para ma-postpone ang barangay at SK election. Yan po ang totoo. At mali rin po at hindi po totoo na ang Pangulo po ay pwedeng mag-postpone ng halalan. Wala po, hindi po totoo yan. Kailangan po may batas o may bagong batas para i-postpone po ang barangay at SK election. Hindi po yan pwede sa sabi-sabi. Hindi po yan pwede sa mga panukala pa lamang. Kagaya po ng panukalang batas na magpo-postpone sa halalan, ito nga pong gawa ng Kongreso, ang House Bill number 8886 at sa Senado naman po itong 2067. Hanggang wala pong nagagawang bagong batas ay hindi po mapopospon ang halalan. Yan po yung sinasabi ko na katibayan at katunayan na sinasabi na naman po ng mga nagmamarunong na fake news daw po ako kapag sinasabi ko na tuloy na ang halalan. Yes po, fake news daw. Hindi po sila hindi po nila pinaniniwalaan na dahil may umiiral na batas, kaya ko sinasabi na tuloy ito, na pwede lamang ma-postpone kung may bagong batas. Ito pa po mga kabarangay, yung mga circumstansya, bagam na-content ko na, uulitin ko lamang po at gagawin kong paulit-ulit dahil napakarami po ng mga paulit-ulit na naloloko, napepeke ng mga maling content creator. Mga fake news po, mga fake comment na sinasabing postpone na nga po ang halalan. At isa na nga po yan, yung naging viral ngayon, yung sinasabi po na isang gobernador daw ay nagsasabi na baka magkaroon po ng tinatawag po na ano ang sabi ng gobernador na yon? Resolution. Mga kabarangay, ako po saga ng akin dahil meron pong Governors League at meron din naman po na Mayor's League, Congressman League siguro ng Pilipinas. Baka po sa Governors League ay pwede po silang gumawa ng isang resolution na humihingi sa Pangulo or nagre-request sa Pangulo na kung maaari ay mag-utos siya o utusan niya ang Kongreso at ang Senado para gumawa po ng batas na para i-postpone ang halalan. Baka ganyan po yan, mga kabarangay. Hindi po kasi pwedeng i-postpone ang isang halalan sa pamamagitan lamang po ng isang yan tinatawag po na resolusyon. Or kung aamyendahan man po ito, ay siyempre po isang batas yan. So kailangan pa rin po ng bagong batas. At kaya po sinabi ko na tuloy na ito dahil kung kukwentahin po natin ay hindi na po aabot
At kung sakali po na magkaroon nga ng bagong batas para sa postponement, halimbawa, napabilis, ginawa nila, tiyak po may tututol at makakarating muli yan sa Korte Suprema. At ako po, ito lang ang masasabi ko na bagamat hindi ko pinangungunahan ng Korte Suprema, tiyak po na mas malamang na hindi na po niya yan katigan. Maaaring ideklara na po yan na unconstitutional. At kung sakali nga po makagawa sila ng batas, kinontes, pinrotesta, tiyak po dahil matagal yung pagdidesisyon sa bagay na yan, ay maaari pong humingi ang petitioner ng TRO, Temporary Restraining Order, na maaari pong ibigay ng korte. Yan po ay saganang agin lamang, mga kabarangay. Kaya yung mga bashers po at nagmamarunong, lalong-lalo na po mga kabarangay, yung wala namang alam sa usapin, hindi po para sa inyo ang mga sinasabi ko pong ito. Okay, ito po yung mga karagdagan. Bakit ko sinabi na tuloy na po ang halalan? Kukumplitehin ko na po. Uumpisahan natin sa bago hanggang sa luma. Ano ba yung bago? Yung bago po, ito nga pong sinabi ng COMELEC na sa Setyembre po ay magkakaroon ng oryentasyon ang mga kakandidato. At sila po ay magpapalabas ng mga listahan po ng mga botante sa bawat barangay. Isa na po yan. Ano po ang pangalawa? Ang pangalawa po, si Madam Leni Robredo po ay sumulat, humingi sa COMELEC na sana ay isabay na ang plebisito na gagawin sa kanilang lugar. Sana isabay na sa ito nga pong barangay at SK election na paparating. At ito po ay sinang-ayunan ng COMELEC. Mga nag-aral po yan. May alam po yan sa taas. Kung hindi po matutuloy ang halalan, bakit pa magre-request itong si Madam Leni na isabay yung plebisito sa kanila sa barangay at SK election? At bakit naman papayagan yan ng korte? Ibig ko sabihin, bakit papayagan yan ng COMELEC, aaprubahan kung hindi naman matutuloy ang barangay at SK election? Dalawa na. Ang pangatlo po, ang Liga ng mga Barangay President, ibig ko pa sabihin, Liga ng mga Barangay sa buong Pilipinas President, ay noon po, mayroong abogado yan. Ito nga po si Attorney Alberto Al Agra. Napakagaling po na abogado yan. Kaya nga po lumusot at naging constitutional itong ang RA 12232 dahil nga po sa galing nitong si Attorney Al Agra. Yes po, term fixing, pagsasaayos ng termino. Ginawa ng batas ng dalawang kapulungan, na ratified, pinirmahan ng Pangulo, pinitisyon, nakarating sa Korte Suprema, at ito po ay idineklara ng Korte Suprema na constitutional. At ayon po kay Attorney Al Agra, may paparating na halalan sa November 2, 2026. Ito nga po na barangay at SK election. Ano pa pong patunay ang hinahanap po ninyo para maniwala kayo na tuloy na po ang halalan? Ito pa po ang pinakamatindi. Bakit po tuloy na? Ang umiiral po na batas ay ito pong Republic Act 12232 na nagsasabi na ang halalan po ay November 2, 2026. Hindi lamang po matutuloy yan o maaaring mapupospon lamang yan kapag meron na pong bagong batas. Real talks based on facts.